Master Jet, praying po kami na sana pwede ma-restruct yung GFAL para makabayad kami ng iba pang utang namin before December. No, hindi ko po talaga alam kung ano po yung tinutukoy niya sa tanong na ito. Kasi if we talk about restructure ng isang loan, ibig sabihin para nagkaroon ng mga arrears sa isang loan, naging past due at gusto mo siyang i-reconstruct or restruct. Nang sa ganun ay magiging active muli, magiging current muli yung kanya pong estado. No, baka po yung tinutukoy ng ating sender ay sana maging renewable kasi doon po sa tenor na kanya pong huling bahagi ng kanyang mensahe ay sinasabi na para makabayad sila sa ibang utang bago mag-Desyembre. Kung renewal po yung tinutukoy ay hindi po natin alam kung kailan o hindi din po natin alam kung posible ba na mangyayari. Dahil sa kamay po yan ng board ng GSIS. Pero kung sa usapin po ng pag-restructure ng kanya pong GFAL mula sa pagiging past due at gusto magiging current account ang isa pong GFAL account, no, ay mabilis lamang naman pong gawin yon at hindi po kinakailangan ng renewal sa GFAL. Kung ang gusto ay restructure ng GFAL account, pwede po mag-apply ng loan na multi-purpose loan. No, under po sa MPL Flex na siya pong available ngayon, anuman pong arrears sa inyo pong GFAL account ay babayaran ng MPL Flex. Ibig sabihin, ibabawas mula sa inyong MPL Flex na loan yun pong arrears para sa GFAL. Nang sa ganon, ay magiging updated ang estado ng GFAL. No, kung mayroon pong 2 o 3 buwan na arrears sa GFAL na hindi nabayaran dahil natanggal sa payroll and whatsoever reasons, no, kapag mayroon pong arrears dyan, ang gagawin po, yung halaga ng arrears ay ibabawas from the proceeds of your MPL at ang mangyayari, ito ay ibabayad sa GFAL nang sa ganun ay magiging updated na si GFAL. No, so that is part of restructuring sa inyo pong isang loan. So ganun po yung sistema ngayon sa MPL Flex. Hindi lamang po sa GFAL kundi maging sa inyo din pong emergency loan. Ganun po ang nangyayari. Yung arrears binabayaran ng MPL para maging updated yung status ng inyo pong GFAL at emergency loan. So, yun po ay tungkol sa loan structuring, no. Kapag updated naman yung inyo pong loan, ay of course, wala pong ibabawas mula doon sa proceeds ng multipurpose loan. Kasi nga updated si emergency at si GFAL. So, sana po ay nabigyan natin ng kaunting impormasyon ang ating po mga senders, ating po mga followers tungkol po sa isyong ito. And if you are looking forward na sana maging renewable itong GFAL, ay pagpakamay po natin yon natin yan, i-refer na lamang po natin yan, no, doon sa board ng GSIS. Sila po yung mayroon pong power para dyan para makapagdesisyon kung ang isa pong uri ng loan ay gawing renewable o hindi, ang isa po bang loan ay magkaroon ng update sa kanyang terms and conditions o hindi. Nasa kamay po yan ng board ng GSIS and sila na pong bahala dyan. Ipaabot lamang po natin sa ahensya yung kagustuhan po natin ay atin pong pangarap na if ever gusto natin maging renewable, nang sa ganun ay mapansin po nila at mapag-isipan ng mga member ng GSIS board.